Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Oh, bakit ang haba na naman ang mukha mo? Dahil mo pa naubusan ng almusal Mangot na mangot ba naman? Ay nako, same old problem. My goodness! Give me strength to listen to her rants. Wow naman! Talaga ba, Von? Sila tita na naman ba yan? Ano na naman bang ginawa mo na nasilip nila? Obviously, sila lang naman talaga yung mga panira ng araw ko eh. Eh ano ngang nakita nila bukod sa grades mo? Ewan. Una, yung course ko. Nag-medical school ako kahit na hindi ko naman talaga trip. At gusto ko lang talagang mag-architecture. Nung nakita na lang hindi maayos ang grades ko, nagalit. Halos isumbat yung pinag-aral sa akin mula daycare center. Kung hindi ba naman isa't kalahating engot eh. At eto pa, they are all talking about the certain albularyo na lolo raw natin. Ewan, they're all crazy. Hayaan mo na. Anong magagawa mo? Mataas ba sa Mount Everest ang pride ng magulang mo? Ay, teka. Albularyo? Parang nabanggit din actually ng parents ko yan Sabi nila magaling raw talagang manggagamot yun at natalo yung isang lahi ng aswang. O diba? Anong tingin nila sa atin? 5 years old kid na maniniwala sa mga ganong kwento? At I bet, sinabi mo yan kila tita kaya nagalit sa'yo. Hayaan mo na lang, matandanda na rin kasi. Yeah, right. Ano pa ba magagawa bukod sa hayaan? Ay teka, saan punta mo? Bakit ka nag-iimpake? Dahil gusto ni Jai na maglabas ng sama ng loob sa pinsan, ay naroon siya sa kondo nito. Habang nagkukwento siya ng ganap, ay abala ito sa paglalagay ng mga damit sa isang asul na traveling bag na ipinagtaka niya. Ha? Eto? Nag-aya si Aura na makipiesta sa kanila Ano ba naman? Bala kung dito muna magstay Paano yan? Hindi ka uuwi? Ayaw ko muna sila makita. Rinding-rindi na yung tenga ko sa kanila What if sumama na lang kaya ako? Gagi, nakakaya. Ako lang naman yung inimbitahan tapos magsasama pa ako. Mag-isa lang naman ako Hindi naman siguro kalabisan kung sasama ako. Paano ka sasama? Sige nga. Wala kang dalang damit o pamalit man lang? Bakit ba? Makikipesta lang naman tayo, hindi ba? Hoy, bakasyon na rin yun, no? 2 weeks ako dun sa lugar. Sabi ni Aura maganda raw yung probinsya nila. Baka makahanap siya ng inspiration para sa exhibit. 2 weeks? Anong gagawin ko ditong mag-isa kung iiwan mo ako? Malulunod lang ako sa depression dito. Di bumalik ka ng snorkel para hindi ka malunod. O kaya, sige na nga, sumama ka na rin. Wow kanina bawal, ngayon pwede na. Naisip ko lang, maganda rin sigurong may taga-saloko ng leftovers. Alam mo naman ako, hindi pwedeng masayang ang lumpia. So basically alila. And yeah, right. Tama rin reasonings mo lumpia is life. Exactly, at libre ka pa. Hindi mo na kailangan bumili ng foods kasi for sure, sagot na lahat ni Aura yun. Palamunin, gago ka talaga. Oh, come on. Pinsan kita. Di ba family is love? Family din yung nanay ko, no? Pero tingnan mo yung sermons na inabot ko. Even kay Papa. Kainis. Uy, hurt ka pa rin, girl? Naiiyak na ba? Wait, kukuha ko ng background music. Von, I swear, pag hindi ka tumigil, Okay, fine. Pero, seryoso, gusto mo ba talaga sumama? Oo nga no, ayoko muna sa bahay. Ayoko muna makita yung mukha nila. Problema lang +1 ka. Baka sabihin nila may jowa ako. Gago. O edi sige, jowa na lang muna kita for 2 weeks. Ha? Langya, Von. Mantiri ka nga. Nakita kitang kinain yung kulangat mo nung bata tayo tapos jowa kita. Bukod sa incest, nakakarumi talaga. Hindi lang yun na-witness ko rin kung paano ka umiyak sa school kasi ayaw mo magpaiwan pag first day of class. Tapos umihi ka pa sa shorts. Charot lang, to naman Pero seryoso, mag-impake ka na. Bukas aalis tayo. Ha?
Bukas agad? Sasamahan mo pa nga ako mag-shopping ng mga damit ko eh. Shopping? FYI, Miss Jai baryo yung pupuntahan natin, hindi pasyalan o tourist attraction Nakalimutan mo na ba? Wala akong damit na dala. Bala ko magstay rito sa unit mo at gamitin na lang yung supplies at damit mo. Kaya hindi ako nag-pack ng mga damit. Malay ko bang magiging Dora and Diego tayo ngayon? Fine! Sige, tapusin ko lang to. Samahan kita. Napaka-arte. Hoy, may binabagayan din kasi ang pagiging maarte. Aray! Ang lakas naman maghampas, parang kargador. Compliment ba yan? Insulto yun, tanga. Imagine, ang ganda-ganda mo tapos ganun ka humampas. Autopass. Kawawa magiging boyfriend mo, Kaz. Ang tanong, kung gusto ko ba mag-boyfriend? Saka, bago mo ko punahin linisin mo muna yung place mo na parang dump site na yata sa kalat. Ay, excuse me. Organized chaos yan. Photographer ako, no? Hindi parte ng tagalinis o housekeeper. Wow! Nakakaya naman sa mga teacher na mag-isa sa buhay tapos nagagawa pang maglinis ang bahay pag uwi galing trabaho. Eh ikaw freelancer ka lang naman, Von. Wow naman, grabe Parang hindi mo pinsan ng nire-real talk mo Eh sorry, hindi ako sinungaling eh. At saka, truth hurts my dear cousin. Ako na, bahala ka sa buhay mo. Mamaya sumama-sama ka. Tapos pagdating natin sa baryo magreklamo ka na magreklamo. Nakakaya doon sa pupuntaan natin. Hindi naman siguro. Unless may lamok, may ipis, o walang kuryente. Langya. Lahat yun nandun. Congrats. Ha? Walang kuryente? Oo. Siyempre may kuryente pero madalas brown out. Understandable naman dahil malayo sa sibilisasyon yun, no? Ano ba naman yan? Bakit ba ako nagpumilit sa mama? Kasi nga ayaw mong makita sila tita kasi nag-away kayo. O ayan, you are trapped. Okay, fine. Pero swear, Von, pag may nakita akong palaka sa banyo, uuwi na kagad ako. Di, ako na lang ang palaka. Ribbit, kiss me, Princess Jai, ribbit. Yak, Von, mandiri ka nga. Okay. Basta bukas 6 a.m. sharp, dapat ready ka na. Si Aura, maaga dumating yun, mahirap malate. Sino ulit nga yung Aura? Friend kong nagyaya. Siya yung taga-baryo at saka sa kanya tayo sasakay kaya libre na yung transpo. Lalaki ba yan o babae? Ay, hap-hap. Von may kutob ako. Baka hindi lang fiesta ang drama ng trip na ito. Oo nga. Bakit? May iba ka ba bang nakikita ron? Future mo ba? Gasyong, walang ganon. Ikaw baka ipagkalat mo pa kila mama yung panunokso mo. Paani pa naman yun. Ay nako, hindi pa rin ba nagbabago si tita? Paniwalain pa rin ba? Tinanong mo pa, lalo na kung usapang ganyan. Nako, baka hindi na ako tigilan nun. Malamang. Ikaw kayo magkaroon ng anak na nasa tamang edad na naman sana, pero ayaw pang mag-asawa. Ay bala ka nga dyan. Diyan ka na matulog sa kama. Maglalatag na lang ako ng kutsyon dito sa baba. Kasi alam kong maarte ka Yan ang gusto ko sa iyo eh. Alam mo kung sino ang amo. Gagi, matulog ka na nga. Madilim pa ang paligid ng magising si Jai. Naalala niyang maaga silang susunduin ng kaibigan ni Von, kaya naman minabuti niyang mag-ayos na. 4:00 pa lang din naman ng umaga kaya nagtimpla muna siya ng kape bago gumawa ng peanut butter sandwich. Pagkatapos kumain ng almusal ay naligo na rin siya dahil alam niyang matagal lang kailangan niyang gugulin sa banyo para matapos maligo. Siniguro niyang presentable siyang haharap sa biyahe. Oy Jai, ang tagal mo. Parang nagbabad ka pa riyan. Anong oras na Wait lang. Eto na naglo-lotion na. Bilisan mo nga riyan. Kung hindi, iwan kita. As if naman nakaligo ka na. Ay, kaya naman pala. Nagkulay ka na naman ang muka. Alam nga naman na umalis ako na hindi nakaayos, no? I need to look presentable. I need to look presentable. Nye. Kainis, napaka-arte mo. Oh, at ano yung suot mo? Farmer girl era mo ba? Nasa jeans to, tanga. And hello, it's called OOTD.
So balak mong rumampa ron sa bukid. Good luck. Sana madapa. Ted Masabashers, ang dami mong sinasabi. Maligo ka na nga ron, ang baho mo. Nang tuluyang makalabas si Jai sa CR, ay ang pinsan naman niya ang pumasok. Si Jai naman ay inisa-isa ang laman ng maliit na bag niya. Baka kasi may nakalimutan. Mahirap na. Wala pa yatang 10 minuto ay nadinig na niya ang pagbukas ng pintuan. Yak! Yung totoo, anong ginawa mo? Naligo, malamang. Talaga ba? Bakit parang hindi basa ang buhok mo? Nakakaya naman kasi sa kakupadan mo Parating na yung sundo natin. Bakit kasi di ka kumatok kagad? Di sana ako ang nag-adjust. Wow! Kaya naman sa'yo. Dahil nga malapit na ang sundo, napagpasya na ng magpinsan na bumaba. Isinarang mabuti ni Von ang pinto bago sumunod sa kanya na sumakay ng elevator. Nang makababa, ay doon sila pumwesto sa pinakaharapan ng gusali. Kitang-kita ang mga dumadaang sasakyan. Ano bang sasakyan ng kaibigan mo? Van ba? Jeep Commander. Ano? Ang init-init naman ng biyahe, Von. Oh, nagsisimula na yung ugali mo Kasi naman, no? Kasi naman, huwag ka nang sumama kung magrereklamo ka. Nakakaya. Walang nagawa si Jai kung hindi itikom ang bibig. At tahimik na naghintay sa kaibigan ng pinsan. Ilang sandali lang din naman ay may humintong Jeep Commander sa harapan nila. Binaba ang bintana at sumilay ang nakangising lalaki. Habang hawak ang manibela, hindi nila masabi kung lalaki yon dahil mahaba ang buhok at makinis ang muka. Tsak niyang may makeup dahil sa inis. Oh, game ka na? Finally, dumating ka na. Pinsan ko nga pala. Yung sinasabi kong buntot ko ngayon. Hello! Pasensya na sa biglang pagsama. Wow! Kala mo talaga, ang bait-bait Manahimik ka na nga. Napakapangit talaga ng ugali mo. Napakapangit talaga ng ugali mo. Kala mo talaga, siya ay mabait Tigilan mo nga ako. Shh! Talk to the hand. Ang kulit nyo pala. Oh, sakay na kayo riyan sa likod. Yang isa lang naman dyan ang parang bata Wow! Di sorry, tanda. Napuno ng asaran nila ang biyahe. Natatawa lang naman si Aura habang nagmamaneho. Napapailing paminsan dahil sa ingay ng mga ito. Nagpatugtog din ang driver at minsanang sumasabay sa pagkanta ni Jai kapag alam niya ang kanta. Malayo bang province nyo? Oh, shucks lang. Mga 6 hours ang biyahe. Wow! Road trip pala to? Sakit sa tumbong niyan, friend. Ay, don't worry. Worth it naman ang place. Siguraduhin mo Nako, may kasama tayong napaka-arte. Manahimik ka na nga dyan, Von. Hindi na rin tayo makakabalik sa Maynila. Ha? Ang ibig kong sabihin, hindi nyo nagugustuhin na bumalik sa lungsod kapag nakarating na tayo ron. Kasi napakaganda doon. Nakaka-excite na. Hindi naman naging dire-diretso ang kanilang biyahe. Nang mag-alas 11 na ng tanghali ay tumigil ang sasakyan nila sa nadaanan nilang karinderya. Malit lang ito kaya naman hindi na sila nagtaka na makita na puno ito ng mga tao. Pagkatapos nilang kumain ay hindi na sila nagtagal doon. Sinimulan muli nila ang napakahabang biyahe hanggang sa makita na nila ang nagtataasang taniman ng palay at mais. Wala na mga gusali sa lugar at tanging mga palayan na lang at maisan. Malapit na tayo? Nasa probinsya na tayo. Kaso 1 oras pa bago marating ang baryo namin. Nako, tagal naman. Huwag kayong mag-alala. Safe doon at mabait ang mga tao. Hindi nga lang sila sanay na binibisita ng mga turista pero kapag nakapalagayan nyo naman ang loob solve na kayo. Dahil nga mahigit 1 oras pa naman ang bubunuin nila sa loob ng sasakyan, napagpasya ni Jai na ipikit na lang muna ang mga mata. Ngunit hindi siya dinapuan ng antok. Habang nakapikit, ay dinig niya pa rin ang pag-uusap ng magkaibigan. Ang tagal mo na rin sa Maynila. Buti, alam mo pa at kabisadong daan pa uwi sa inyo. Baliw. Siyempre kahit papaano, umuwi ako at nagbabakasyon. Ay, kainggit naman.
Ha? Bakit naman? Alam mo na, ang sarap siguro na may uuwian kang fresh air sa probinsya kapag hindi mo na kaya ang polusyon at dumi sa Maynila. Hindi rin. Lalo na kung naghihintay ang mga uuwian mo kung anong dala mo. Pasalubong? Oo, mga pasalubong. Sayang din sa budget Hindi alam ni Jai pero naramdaman niya ang bigat sa tinig ni Aura. Iba ang naging pakiramdam niya sa mga sinabi at inusal nito pero pinanatili niyang nakapikit ang sarili. Ilang saglit pa ay nadinig na niyang malapit na raw sila. Kaya naman minabuti na niyang dumilat. Iningganyo niya ang sarili sa purong berdeng kapaligiran dahil sa mga damo at puno. Kasunod ng kaparangan ay ang malawak na palayan sa magkabilang panig ng kalsada. Nang makababa, ay pinilit niyang hindi mailang sa klase ng tingin na ibinibigay sa kanila ng mga taga roon. Ginala niya ang paningin at sa bawat taong nakikita ay nakatingin din ang mga ito sa kanya. Ano ba naman to? It giving chills Sira. Ganyan lang talaga sila. Bira lang kasing may taga Maynila na pumunta rito Kaya ganon. Ganun ba? Akala ko ngayon lang sila nakakita ng pogi. Pogi? Saan banda? Ay nako Aura, nakita mo ba? Ay nako, puro talaga kayo kalokohan. Alam niyo bang ngayon lang ako hindi nabugot sa mahabang biyahe dahil sa inyo? May silbi rin naman pala kadaldalan mo, Von. Hindi ka naman talaga babagutin kasi kasama mo ako. Ay nako, Gagi. Aminin mo na kasi, crush mo ako. Yak, ano ba naman yan, Von? Manahimik ka nga. Nakakasira ng lugar yung mga tourist mo na yan Tsaka, ano ka, high school? Crush? Palibasa kasi, walang nagkakrush sa'yo. Masyado ka raw masungit. Gagi, masyado kasi akong maganda kaya ang akala nila, taken ako. Oy, sige na nga po. Paniwalain mo na lang yung sarili mo. Natigil lang sila sa pag-aasara na may lumapit kay Aura. Nginitian lang ng magpinsan ng lalaki at tahimik lang naman itong tumango bilang sagot. Nagpaalam ang kaibigan na kailangan niyang kausapin ang pinuno ng kanilang baryo kaya naman naghintay ang magpinsan. Habang sinusuyod ng tingin ang buong lugar. Hoy, ano na naman yon? Hindi mo ba nararamdaman yung mga tingin nila? Gaga, di mga sabi ni Aura hindi lang talaga sila sanay. Ngitian mo na lang para maklose mo. Gagi, pakiramdam ko talaga, lilitsunin ako sa paraan ng pagtingin nila sa akin Oo, taba mo naman kasi. Masarap ang laman at taba ng lechon. Loko, seryoso ko. Nakakatakot yung mga mata nila, Jai. Sa sobrang addict mo sa horror films, ganyan ang takbo ng utak mo. Pero kasi, akala ko ba ang sabi mo wag mag-inarte at nakakahiya? Ikaw ang nag-iinarte ngayon, Kaz. Kasi naman, Hindi totoo yung mga yan. Inatake ka lang ng main character syndrome mo. Kaya pakiramdam mo, lahat sila nakatingin sa'yo. Pero, Hindi na natapos ni Von ang sasabihin nang bigla na lang din lumapit sa kanila si Aura. Kasunod nito ang lalaking kausap at sumundo dito kanina. Maliwala sa muka, matikas ang katawan ngunit hindi rin may tatangging may edad na. Eto nga pala si Boss Toyo. Nakasanayan ng boss ang tawag pero kapitan talaga ng baryo na to. Sila mga kaibigan ko galing Maynila. Ikaw talaga bata ka Hindi pa rin nagbabago. Hello po. Magandang tanghali po. Ay naku boss, mukhang nahihiya sa inyo mga bisita Huwag na kayong mahiya sa akin. Malaya kayo makakapag-ikot-ikot sa aming lugar. Mababait ang mga tao rito. Mukha lang talagang hindi dahil hindi sila sanay sa bisita. Sinabi ko na sa kanila na sa una lang nahihiya ang mga kabaryo natin. Pero hindi sila naniniwala Hayaan nyo na. Pasakasaan ba't makakapalagayan nyo ng loob ang mga taga rito? Bakasyon ba pinunta nyo rito? Niyaya po kami ni Auri. Malapit na raw ang pista. Makikipista lang po para sa libreng pagkain. Tama-tama dating nyo. May agawang big bukas sa plaza. Magpasama kayo kay Aura kung gusto nyong mapanood. Hindi ba sa Biyernes pang fiesta?
Isang linggong pagdaraos ang ginagawa ng baryo sa fiesta. Pasasalamat na rin sa ganda ng ani. O siya, ako'y mauna na ha. Kailangan ko pang ihanda ang papremyo sa agawang biik. Sige po, salamat po. Pinanood ni Jai, Von at Aura ang pag-alis ng kapitan. Nang tuluyang nawala sa kanilang mga paningin ay saka bumaling si Aura sa kanila. Hindi ito nakatingin at parang nahihiya. Uy, kasi... May problema ba? Hindi ko kayo mapapatuloy sa bahay eh. Ha? Saan kami matutulog kung ganun? Pasensya na. Hindi ko kasi alam na inibitan ni nanay ang mga kamag-anak namin sa Bicol. Naroon sila sa bahay ngayon. Saan nga kami matutulog ngayong gabi? Oh my God! Jai, may malita kwarto si Boss Toyo. Pwede kayo ron. Hindi ba nakakaya? Huwag kayong mag-alala. Pinaalam ko na sa kanya nung nag-uusap kami kanina. Bakit hindi niya nabanggit kung ganon? Gusto niyang ako mismo magsabi sa inyo. Ayaw akong pangunahan. Wali ka na. Parang gusto ko nang umigat magpahingi. Ang haba ng biyahe. Wala nang nagawa si Jai kung hindi ang sumunod nang magsimula ng humakbang ang kanyang pinsan. Ramdam niya pa rin ang irita para roon kay Aura pero hindi na lang din niya yung dinibdib. Nakarating sila sa maliit na bungalow style na bahay. Hindi yun kwarto kagaya ng sinabi ni Aura. May sarili yung CR na nasa labas ng bahay. May sala pagpasok at maliit na kusina. Laking pasalamat ni Jai nang makitang dalawa ang kwarto ng nasabing silid. Pero iisa lang talaga ang may kama. Hindi mo na dapat pinakita ng kamalditahan mo si Aura. Nakakaya tuloy. Bisita niya tayo, no? Hindi ba dapat pinagandaan man lang niya kung saan tayo patutulugin? Naintindihan naman kita, kaya lang hassle na nga para sa kanya. Dumagdag pa na alam niyang masama loob mo. Sorry. Hindi ako kasi plastic na tao, no? Jai, nasa ibang lugar tayo. Itigil mo na yung ganyang ugali mo. Baka lalo lang tayong mapasama pag nagkataon eh. Bakit parang ang tunog eh? Kapag galing sa'yo, ako pa ang may kasalanan. Sino bang natutuwa kung malalaman mo na inimbitahan ka sa isang lugar at aasa ka ng matutulugan tapos wala naman? Ako lang ang inimbita eh. Kung tutusin dapat nasa Manila ka ngayon. Inaharap ang galit ng mga magulang mo. Doon unti-unting nakaramdam ng hiya si Jai. Nakalimutan niyang hindi nga pala siya inisyal na inimbitahan. Nagpumilit lang siyang sumama gawa ng ayaw niyang pakiharapan ang kanyang mga magulang. Oo nga, no? Ako pa tong may kanang magreklamo. Hindi ko sinasabing mali na magalit ka at mairita. Gets ko naman eh. Pero sana naalala mong hindi lahat ng bagay iikot sa convenience natin. Ganito na kasi ako, Von eh. Alam mo naman na hindi ko kayang kontrolin ng lalabas sa bibig ko. Lalo na kung mainit ang ulo. Oo, alam ko naman yon. Pero sana marunong kang pumreno. Hindi lahat katulad ko na kaya kang tiisin kahit magalit ka. Napatingin si Jai kay Von. At sa unang pagkakataon mula nang bumaba sila ng jeep, tila lumuwag ang bigat sa dibdib niya. Pero kasabay nun, sumiksik ang kirot ng hiya. Sorry. Dapat lang. Kung hindi, iiwan talaga kita rito sa baryo. Langya. Baka nga mas okay pa eh. Malay mo, biglang may mag-adapt sa akin dito. Mas okay siguro yun kaysa sa mga magulang na pinipilit ako sa bagay na hindi ko naman gusto. Oo, adapt. Tapos, gawing panabong ka ng mga manok dito. Nagkatawanan silang magpinsan ng saglit. Pero agad ding natahimik nang marinig ang yabag ni Aura na papalapit. Bitbit nito ang 2 basyong lampara at tila may inaalala. Hindi nakatingin si Jai sa mata ni Aura. Napuno ng hiya ang dibdib niya. Pasensya na kayo. Hindi ko kasi talaga alam na nag-imbita si nanay eh. Kung alam ko lang sana sinabihan ko kayo kaagad. Ano ka ba? Pasensya na sa inasal ko kanina. Alam mo naman na uminit ang ulo ko bigla. Nakapagsalita tuloy ng hindi maganda. Ay, naintindihan ko naman. Kahit naman siguro sino, ganun na magiging reaksyon.
Pero pasensya na talaga ha, nakakaiya. Hindi nga pala ako invited tapos ako pa yung galit na galit. Ano ka ba? Pumayag ako sa pagpapasama sa'yo. So ibig sabihin invited ka na rin. Sadyang hindi ko lang natansya talaga yung mga pangyayari eh. Doon umikot ang kanilang usapan hanggang sa magpaalam na si Jai. May kailangan daw itong puntahan pero hanggang sa nagpaalam na si Aura. May kailangan daw itong puntahan pero nangako na babalik bukas para sunduin sila para makapanood ng palaro sa plaza. Dahil sa haba ng biyahe ay nakatulugan na rin nila ang pagod. Kinabukasan, maganda ang sinag ng haring araw. Minabuti nilang lumabas ng bahay. Ganun pa rin ang tingin na ibinigay ng mga tao. Sinubukan nilang ngitian ng mga ito, ngunit mabilis na nag-iwas sila ng tingin. Parang nahihiya o naiilang pero hindi na lang nila pinansin. Habang naglalakad, may isa siyang napansin sa lugar. Hitik sa bunga ang mga puno ng mangga. Ang mga tanim na palay ay malulusog. Mukhang masaya at magaan ang buhay ng mga residente pero walang kahit isang bata siyang nakita. Iniisip na lang niya na baka nasa eskwela ang mga ito dahil maaga pa rin naman para sa dismissal ng klase. Jai, napansin mo ba? Ano na naman? Wala tayong nakikitang bata eh oh. Ano ka ba? Tanghali pa lang. Baka nasa loob ng bahay o baka nasa eskwela. Hindi dapat kahit isa may nakasalubong man lang tayo. Tumingin ka oh, puro matatanda. At least walang maingay. Di ba lagi mong sinasabi na gusto mo ng tahimik? O ayan, wish granted. Hindi to yung gusto kong tahimik. Ang weird kaya. Anong weird sa lugar na walang bata sa kainitan ng araw? Malamang hindi papalabasin. Siesta time na eh. Jai, gagi ka ba? Makaramdam ka kaya? Alam mo, dulot yan ng panunod mo ng horror talaga eh. Kung ano-ano napapansin mo. Hindi ako nagjo-joke. May mali dito. May tama. Tama ka sa utak. Hello? Ano pinag-uusapan nyo? Ito kasi si Von eh, kung ano-ano tumatakbo sa isip. Totoo naman kasi. Ang alin? Talaga bang walang bata rito sa lugar nyo, Aura? Kanina pa kami paikot-ikot pero puro matatanda nakikita namin eh. Yun ba? Bakit walang bata rito, Aura? Well, matagal na simula nang sinumpa ang baryo namin. Lahat ng babae ay nawala ng kakayahan na magluwal ng sanggol. Kami ang mga kaedad ko ang huling batang ipinanganak dito eh. Ha? Seryoso ba? Hindi ko alam ang buong kwento pero yun ang kinamulatan naming rason. Sino naman ang nagsumpa sa buong baryo nyo? At bakit niya yung ginawa? Nagkaroon ba kayo ng atraso? Well, hindi ko alam ang sagot sa mga tanong nyo. Alam nyo naman na ilang taon din ako sa Maynila. Hindi ko na napagtuunan ng pansin ang pangingialam tungkol dyan. Ramdam ni Jai na nais pang magtanong ng kanyang pinsan pero mabilis niya itong sinenyasan. Marahil hindi nila alam ang bigat pero ramdam nila na apektado si Aura sa kwento ng kanilang baryo. Ano nga palang oras ang palaro sa plaza? Ay, maya-maya 6:00 ang simula. Masaya doon at maraming pagkain. Yun ang maganda, pagkain. Tsaka naman magaling eh. Tapak-at-takaw mo. Food is life, Kaz. Alam nyo, para talaga kayong aso at pusa, mga hindi magkasundo. Eto, kasama ko na to mula bata pa ako. Nakakapanawa na rin minsan eh. Akala mo naman talaga gustong-gusto kitang kasama. The feeling is mutual, Kaz. Oy, Halika na nga kayo. Baka makapiko na pa kayo dyan. Saan ba tayo pupunta? Free tour sa baryo. Bago ko kayo dalhin sa plaza. Nagsimula na silang maglakad. Nauuna si Aura dahil ito naman talaga ang may alam ng daanan. Tahimik lang na sumusunod sila Jai habang unti-unting nangiingganyo sa ganda ng paligid. Tara, dito na muna tayo sa may gilid ng palayan. Wow, ang lawak nito, parang painting. Ayan na naman siya, feeling artist. O ano, may deep meaning na naman para sa'yo yung mga view na yan?
Ano naman bang masama kung ma-appreciate ko? It's beautiful and endearing. Gaya mo pa ako sa'yo. At least, realistic ako, no? Ay nako, yun na naman kayo. Pero seryoso dito talaga kumukuha ng lakas ang baryo. Halos lahat ng pamilya may parte sa ani. Kaya pala parang sagana lahat. Sana all, sagana, di ba? So, yung palaro mamaya, parang fiesta games? Ay oo, may palo sebo, may karera ng kalabaw, may sack race. Madami, masaya yon. Karera ng kalabaw? Dapat makunan ko yun. Tamang-tama talaga. Baka yan na yung pwedeng entry mo sa exhibit. Buti na lang talaga at buntot kita eh. O siya, sige na. Bago pa kayo mag-away, dun muna tayo sa may ilog. Ilog? May ilog dito? Akala ko puro palayan. Ay, meron no. Hindi lang talaga puntahin dahil hindi alam ng mga turista. Uy, ayun naman pala eh. So bali, parang private natin yun ngayon? Depende kung walang mga napagtripang puntahan yun ngayon. Safe ba doon, Aura? Basta, huwag kayong lalayo. Ay, gagi. Oh, bakit? Ha? Wala kaming dalang damit pamalit eh. Kaasar. Ano ka ba? Hindi rin naman tayo makakapagtagal. Mag-aalas 5 na Ano ba naman yan? Don't worry. Pwede ko naman kayong dalhin ulit dito sa susunod. Nang mag-aya si Aura na kailangan na nilang umalis, ay sumunod na lang din sila. Nasulit ang 2 oras na pag-iikot dahil napuno ang film ng kamera ni Von. Habang sumakit naman ng bahagya ang paa ni Jai. Nang makarating sila sa plaza, ay halos malaglag ang panga nila at napatras dahil sa gulong nangyayari sa gitna nito. May isang may katandaang marungis na lalaki ang nagsisisigaw roon. Pinipilit na duruin ang kung sinong nasa harapan. Uy, sino yun? Si Kong. Kilalang baliw rito sa baryo. Ha? Bakit hindi nila pinipigilan? Ano bang nangyari? Halika, dun muna tayo sa partidon. Bakit ginaganon nila? Hindi ba pwedeng pakiusapan na lang na maayos? Hindi yan nakikinig. Huwag yun na lamang pansinin, no? Pasensya na dyan. Sinasabi ko sa inyo, tumigil na kayo sa inyong ginagawa. Kasalanan niya sa Diyos. Kong, pumalma ka muna. Alam ko ang inyong balak. Balak niyong putulin ang sumpa. Tama na yan. Kailangan mo uminom ng gamot. Hindi na niya napagtunan ng pansin ang sinasabi ng baliw dahil humarang na sa paningin nila si Aura. Kaiba ang ekspresyon ng mukha nito. Seryoso at bakas ang tensyon. Halina kayo. Nagsisimula ng agawan ng baboy. Doon tayo, dali. Ano yun? Kapag nahuli nila kanila na yung biik? Oo, ganun nga. Swerte naman nung instant pang lechon. Panghain sa piyesta. Oo, isa yun sa reason kung bakit hindi nawawala ang agawan biik tuwing fiesta dito sa baryo. Ilang oras silang nag-ikot-ikot doon. Natuwa at nainganyo sa mga palaro at kung minsan ay nakikisigaw kahit hindi naman nila kilala ang mga kalahok dahil sa sobrang tensyon. Dahil sa kinain at ininom na palamig ay naramdaman ni Jai na kinailangan niyang magbanyo. Sasabog na ang pantog niya kaya naman nagpaalam muna siya sa mga kasama na iihi muna. Binanggit ni Aura kanina na dahil nga maraming tao ang nagpupunta roon ay minabuti ng lokal na magtayo ng banyo roon. Nang matapos, hahakbang na sana siya pabalik sa daan na nilakaran niya nang maaninag niyang mula sa di kalayuan ang baliw na itinaboy kanina. Gusto niya itong lapitan o kausapin pero nauna ang takot kaya naman malapit na siya sa pwesto nito ay binilisan na lang niya ang bawat takbang. Kayo ang mga tayo, hindi ba? Ho? Kayo ang mga taga-Maynila na dala-dala ni Aura. Oo. Kaibigan ho ng pinsan kong si Von si Aura. Sigurado ba kayong kaibigan ng tingin nun sa inyo? Ho? Walang kaibigan na magtatraidor sa kaibigan. Anong ibig niyong sabihin? Ang masasabi ko lang ay mag-iingat kayo. Hindi niyo alam ang lugar na pinasok ninyo. Sandali lang ho.
Hindi ko kayo maintindihan. Kayo ay isa lamang sangkap sa pag-alis ng sumpa sa baryo. Sumpa ho? Ito ba yung tinutukoy ni Aura? Yung wala ng babaeng may kakayang magbuntis sa lugar na ito? Hindi ko akalain na sasabihin niya sa inyo ang bagay na yon. Ano ang alam niyo tungkol sa sumpa? Lahat. Kung bakit sila sinumpa. Kung sino ang sumumpa. At kung paano ito mawawakasan. Ay, alam ko lahat, iha. Ano ang kinalaman namin doon? Bakit kami mapapasali sa sumpa-sumpa na yan? Kung bakasyon lang naman talaga ang gusto namin, kaya kami narito. Ngunit hindi yun ang para sa kanila. Mamayang pagtulog nyo ay siguraduhin nyong may malapit na bawang at asin sa higaan ninyo. Ho? Para saan ho? Wala naman ho kaming balak magluto sa panaginip. Aatake sila. Sisimulan na nila ang matagal na nilang plano. Sino ho? Ang mga aswang. Ngayon nawari ni Jai na siguro nga ay nababaliw na siya para magtagal sa pagkausap sa kilalang baliw sa kanyang harapan. Pero ang mga sinasabi nito ay hindi basta sinabi. Ramdam niya ang bigat ng emosyon habang nagsasalita ang matanda. Kailangan niyong mag-ingat. Nasa dugo ninyo ang paraan para mabali ang sumpa laban sa mga halimaw. Paano kami nadami sa lahat ng ito? Hindi ko kayo maintindihan kung anong meron eh. Ang sinapupunan mo ang magsisilbing susi para makalaya sila sa sumpa. Ho? Anong sinapupunan? Paano nangyari na nasa ganyan na ho tayong usapin? Ang dalagang may dugo lamang ng albularyong sumumpa sa lugar na ito ang may kakayahang pumutol ng sumpa. Kasabay nito ang pag-aalay ng iyong pinsan. Teka, sandali. Hindi maproseso ng utak niya ang nadinig, ni hindi niya kayang paniwalaan ang sinasabi nito tungkol sa aswang. Oo, alam niyang albularyo ang kanyang lolo, pero hindi sa ganito katinding paraan na nalagas niya ang isang lahi ng mga ito. Isa pa ay ang sinasabi nitong siya ang mismong susi ng sumpa. Paanong nangyari ang bagay na yon? Sandaling dumaan ang katahimikan. Tanging sigaw at tawanan mula sa palaro ang naririnig mula sa plaza. Bago pa makasagot si Jai, biglang may humila sa braso niya. Si Von, pawis na pawis at halatang kanina pa siya hinahanap. Gagi ka ba? Ano bang ginagawa mo rito? Kanina pa kita hinahanap. Bon, baka kailangan na nating magpatid kay Aura pa Maynila. Ha? Bakit? Teka, bakit ang putla ng mukha mo? Ayos ka lang ba? Von, baka mamatay tayo rito. Baka hindi talaga tama na narito tayo. Ano bang ibig mo sabihin, Jai? Nabagok ka ba? Hindi, nakausap ko si Kong. Sabi niya, ako raw ang susi para makalaya sa sumpa. Tapos iaalay ka raw. At naniwala ka sa baliw na yon. Alam mo, nagsasaya tayo dito, Jai. Ang ganda-ganda ng mga palaro. Tapos sisirain mo lang kasi naniniwala ka sa baliw? Pero paano kung totoo? Von, ayaw ko pang mamatay. Jai, walang ganon. Pwede ba kumalma ka? Pero hindi mo ko naintindihan eh. Seryoso siya kanina. Parang walang sakit. Parang hindi baliw. Alam mo kung ganyan ka ng ganyan, sana talaga hindi ka na sumama eh. Kung ayaw mong bumalik, pues ako na lang ang magpapatid kay Aura. Jai, hindi lang convenience mo dapat ang iniisip mo ah. Alam mong abala na ngayon ng mga taga-baryo sa fiesta nila, tapos ngayon ka magdadrama ng ganyan. Sa hindi nga ako komportable, anong gagawin ko? Yun ang naabutan ni Aura nang makita na niya sa wakas ang magpinsan na nawala kani-kanina. Lumapit ito sa kanila kung kaya naman ay naagaw nito ang atensyon nilang Jai at Von. Si Von ay alanganin ng ngiti na ibinigay sa bagong dating. Oh, bakit parang nakakita kayo ng multo? Ano pinag-uusapan nyo? Ha? Wala. Ito kasing pinsan ko, sinumpong na naman eh. Ay, ganun ba? Hinanap ko kayo kasi baka naligaw na kayo. Delikado pa naman gumala-gala mga dayo kapag gabi. Bakit? Dahil sa aswang? Jai, ano ba?
Ah, narinig mo na pala. Oo, totoo yon. Napapalibutan ang baryo namin ng ganung mga nilalang. Pero kahit ganon, sinusubukan namin na mabuhay ng normal. Ah, ay, pasensya nga pala kung nawala kami ha. Eto kasing si Jay bigla-bigla na rin nawawala. Sino nga pala yung nanalo sa Palo Sebo? Ah, yung ba? Di si Mang Rene. Hindi na rin nakakagulat dahil siya naman talaga ang madalas manalo sa ganoong laro. Sayang, hindi ko napanood. Aura, Bakit? pwede mo ba akong ihatid sa Maynila? Ha? Bakit? Hindi ka ba nag-e-enjoy? Iniisip mo yung nalaman mo, no? Matagal lang tumayo ang baryong ito. At kahit kailan naman walang inatake ang mga aswang sa amin. Kaya, ligtas naman kayo rito. Pero, Nagsimula ng kumalat ang dilim sa langit. Hindi alam ni Jai pero mas nakadagdag yun sa bigat ng dibdib niya. Hindi na niya kayang tumagal sa lugar na may ganong paniniwala. Gusto niyang isatinig na hindi ang karatig baryo ang problema niya. Kung hindi, ang pinaniniwalaan ng baryo na siyang mag-aalis ng sumpa. Oh, halika na. Kailangan nyo na magpahinga, no? Bakit? May problema ba? wala naman. Mas ligtas din kasi na nasa bahay na kayo ng ganitong magdidilim na. Hindi natin alam ang takbo ng utak ng mga aswang. Baka bigla silang umatake. Hindi na nag-abala magsalita ni Jai dahil alam niyang hindi naman siya mapagbibigyan sa hiling niya, kaya minabuti na lang niyang magmanman at makiramdam sa mga ikinikilos ng kaibigan ni Von sa kanyang harapan. Bakas pa rin ang kaba at takot sa itsura nito nang makarating sila sa tinutuluyang bahay. Nagawa pa nitong sumilip sa bintana. Gusto niya sanang sumilip ngunit napangungunahan din siya ng takot. Aminin mo nga sa amin, bakit kami narito? Jai, ano ba? Bakit mo kami pinapunta rito? Bakit ka takot na takot ngayon? Bakit ang weird ng lugar ninyo? Ha? Jai? Sagutin mo ko, Aura. Ano bang meron dito sa lugar ninyo? Jai, ano ba? O sige, totoong isinumpa ang baryo namin. Pinaniniwalaan din ng lahat na baka hindi kasama ang mga dayo sa sumpa. Baka pwedeng magbuntis ang dayo. At ako ang dayo, ganun ba? Hindi. Si Von, bakit narito? Kasi siya ang alay? Ano bang alay ang sinasabi mo? Ano bang alay ang sinasabi mo? Naintindihan ko kung bakit ka nagagalit. Pero totoo yon. Matagal nang kumalat ang paniniwala na ang isang dayo lang ang makakaputol sa sumpa. Diyos ko naman, parang pelikula lang to ah. At ako ba talaga? Uy, tama na nga. Bakit mo sinasabi na ako ang alay? Ano bang kalokohan to? Kasi, yun ang sinabi ni Kong. Ikaw raw ang iaalay para tuluyang maputo ng sumpa. At naniwala ka kagad? Sa baliw? Hindi lang si Kong ang nagsasabi ng ganyan. Matagal nang usap-usapan yan dito na kung may darating na dayo, baka siya ang susi at kailangan ng alay sa bawat pagbasag ng sumpa. Munyemas naman. Kaya pala pinilit mo ako sumama dito, Aura? Ginawa mo pa akong parte ng kabayaran ninyo? Hindi ko kayo dinala rito para saktan. Pinilit ko lang na may makaalam sa totoo. Kasi baka kayo na nga ang huling pag-asa namin. Aura, ibig mo sabihin, totoo talaga lahat ng sinabi ni Kong? Oo. At kung hindi kayo mag-iingat, baka totoo ring simulan nila ang ritual ngayong gabi. Ay, anak ng... Kaya mo kami sinama dito para gawing pang-ritual? Sorry. Hindi ko intensyon. Iaalay ako, Aura. Anong tingin mong iniisip ko? Mamamatay ako dito. Hindi ko sinasadya, Von. Hindi ko kayo isinama para pangsakripisyo. Wala talaga kaming pag-asa. Walang pag-asa? Kaya kaming dalawa ng pinsan ko ang naisip niyong abalahin? Von, tama na. Alam ko natatakot ka pero wala na tayong magagawa. Kunyemas na buhay to. Gusto ko lang naman magbakasyon eh. May sinasabi ang matatanda. May 2 paraan daw para matapos ang sumpa.
Isa ang pag-aalay. Ang isa pa ang paghahanap ng tunay na dugo mula sa angkan ng albularyo. Anong ibig sabihin ng tunay na dugo? Kahit sino na may dugo mula sa linya ng albularyong nagsumpa sa baryo. Pero matagal nang nawala ang angkan na yon. Kaya naghahanap ang baryo ng sino mang dayo na may kaugnayan. At sino naman sa amin ang may kaugnayan? Si Lolo? Pareho tayong may dugo niya. Hindi kami pabayag. Hindi! Hindi ko kayo masisisi kung hindi nyo ko nagawang pagkatiwalaan. Pero sana'y pakinggan nyo ako. Huwag na huwag kayong gagawa ng bagay na kapapahamak ninyo. Hindi kayo maaaring lumabas sa bahay na ito. Hindi natin alam kung sino ang kalyado o kakampi. Ano pang dapat namin gawin? Sabihin mo, gagawin namin. Maganda lamang kayo ng asin at bawang. Magdasal, yun lang. Huwag kayong lalabas sa bahay para hindi na makapang-akit pa. Pero saan tayo bibili ng bawang at asin? Piyadong walang ganun sa lugar na ito. May tindahan pa sa plaza. Tao ang nagtitinda. Pero gabi na eh. Kung lalabas kayo kailangan nyo ng kasama. Hindi pwedeng iwan ko si Jai na mag-isa dito. Hindi naman namin alam ang bilihan ng sinasabi mo kaya ang mabuti pa 3 tayo na lang ang tumungo sa lugar na yon. Salamat pero sabi mo may ritual mamaya. Anong itsura niyan? Anong kailangan nilang gawin? Hindi ko dapat sabihin lahat pero kung sisimulan nila, lalabas sila sa gabi at magkakaroon ng pag-ikot sa plaza. Doon nila kayo aabangan. Kung gusto nila magkaroon ng pag-asa, maghanap sila ng ibang paraan, hindi kami. Kung yan ang desisyon nyo, susubukan kong makiusap sa kapitan at sa matatanda. Kung mapapapayag ko man sila, alam kong may ibang tututol. Paano kung sila ang nagwagi? Paano kung pilitin nila kami? Kung pilitin nila, lalaban tayo. Hindi tayo papayag. Maganda kayo ng bawang at asin. Maglatag ng kahoy sa pintuan. Huwag magbukas kahit may kumatok. At huwag kayong maghiwalay. Salamat ng marami sa tiwala. Pasensya na kung nandito kayo sa kalagayan na ito. Susubukan kong pigilan ng anumang ritual hanggat maaari. Dahan-dahan at puno ng ingat nilang binuksan ang pinto. Pinauna sa pagakbang ang biyasa sa lugar na si Aura habang tahimik na silang sumunod. Matayog ang mga puno kaya naman malakas at sariwa rin ang hangin na umiihip sa paligid. Ngunit imbis na sarap at kapayapaan ang dulot nito, nagdulot ito sa kanila ng kaba. Maigpit na ang hawak ni Jai sa suot na t-shirt ng kanyang pinsan. Di sila nahirapan na makarating sa plaza. Iba rin kasi ang tinatahak na daan kumpara kanina, kaya naman mabilis nilang natungo ang sinasabing tindera ni Aura. Bakas ang takot nito pero dahil maging sila ay nakakaramdam din ng ganoon, ay hindi na nila pinagtuunan ng pansin at inabala ang sarili sa pagkuha ng mga bawang at asin. Ni hindi rin nila napansin ang pagkawala ni Aura sa kanilang tabi. Namalaya na lang nila nang uuwi na sana sila. Oh, nasaan na si Aura? Kanina lang nakasunod sa iyo, hindi ba? Oo nga, pero bakit biglang nawala? Sandali nga, at hahanapin ko. Sama na kita. Wag na, baka makasilisi pa tayo sa bigla niyang pagbalik dito. Paano mo malalaman na bumalik wala naman tayong cellphone? Walang signal dito. Basta babalik ako dito after 15 minutes. Kung wala pa rin siya, umuwi na tayo. Lumalalim na ang gabi. Tahimik na tinahak ni Jai ang palabas sa pamilihan. Sinubukan niya magpalinga-linga at gawing normal ang kanyang kilos kahit na binubundol na ng kaba at takot ang dibdib niya. Hindi rin naman matim na iwanan na lang si Aura na tumutulong sa kanila. Kailangan natin bumili ng oras. Masyado nang nakakalata ang mga alay. Pero, alam mo may oras na itinakda ang bawat ritual at pag-aayuno, di ba? Ngunit, alam nyo rin na kapag nakalata sila at natakot maaring matapos na ang inaasam natin paglaya sa sumpa ng lecheng albularyong yon. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit hanggang ngayon na patay na siya hawak niya pa rin ang ating lahi sa leeg. Tunay na makapangyarihan ng albularyong yon. At ramdam ko ang kapangyarihan niya sa binatang kasama mo. Maaring maputol na ang sumpa. Naghinala ng babae
kailangang maisagawa ang plano ngayong gabi. Kunwari, may kailangan akong gawin para naiwan silang dalawa. Pwera sa inyo kung ayaw bumigay. Parang nanlambot ang tuhod ni Jai sa narinig. Ibang-iba ang estilo ng pananalita ni Aura kumpara sa nakasanayan nilang magpinsan. Walang awa at brutal. Bakas din ang di maipaliwanag na ningning sa mga mata na anumang oras ay pwedeng tumupok sa kanila. Hindi na siya nag-abala pa. Mabilis ang naging hakbang niya pabalik sa kanilang pinsan na laking pasasalamat niyang naroon pa. Oh, bakit? Nakita mo na ba si Aura? Nasaan siya? Kailangan na nating umalis dito. Oo nga, tutulungan nga tayo ni Aura. Kasapi nila si Aura, Von. Ano? Kasapi nila si Aura. Nadinig ko ang plano nila. Imposible. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako? Hindi sa ganon, pero kailangan na natin siyang matakasan. Kailangang... Si Aura lang ang kilala at koneksyon natin sa lugar na to. Paano tayo hihingi ng tulong sa iba? Habang nag-iisip ng solidong plano ay dumaan sa harapan nila si Kong, ang baliw at iniiwasang matanda ng baryo. Mabilis na humakbang si Jai palapit dito. Bakas ang lito sa mukha ng pinsan pero nang makita nito kung saan siya papunta ay mabilis siya nitong pinigilan na huli na rin naman dahil nasa harapan na nila ito. Ano ka ba naman? Ngayon ka pa makikipag-usap sa baliw na yan. Manganganib na tayo. Kong, Anong kailangan ng mga dayong ito sa akin? alam kong hindi kanila kakampi. Maaari mo ba kaming tulungan? Bakit ko naman gagawin ang bagay na yon? Hindi ba't hindi kayo naniniwala sa akin? Pero, Doon muna kayo sa aking bahay pansamantala hanggat hindi ako nakakagawa ng paraan para kayo itakas. talaga? Jai, kaanib din yan. Ano ka ba? Wala na nga tayong magagawa, Von. Ang kaibigan mong nagdala sa atin dito na siyang dapat ating kakampi ay kalaban pala. Bakit parang tulog na ako ang sinisisi mo? Kung kayo ay mag-aaway lamang at gusto makakuha ng atensyon, pagpatuloy nyo na lamang at ako'y aalis na. Sandali po. Pasensya na po. Sige po, sasama po kami. Walang nagawa ang binata kung hindi ang sumunod kay Jai kahit na may natitira pa siyang agam-agam. Ilang liko at takbang ang ginawa nila bago nila narating ang maliit na kubo sa kaparangan. Luma na yun at butas-butas. Kaya naman dahan-dahan at puno ng pag-iingat ang ginawa nilang lakad sa pagpasok. May nakasabit na sibat, pana at palaso. Maging ang buntot ng pagi na malakas na pangontra sa mga aswang. Napansin din nila ang langis na tahimik na nakapatong sa lamesang puno ng asin at bawang. Uminom muna kayo ng tubig. Salamat ho. Huwag kayong mag-alala, iho. Hindi ako baliw o aswang. Pamanong buhay pa kayo sa lugar na ito kung ganon? Hindi ko rin mawari. Ngunit mas maigi ng mamatay at makitil kaysa mamuhay na iniiwasan ng buong baryo dahil sa balitang walang katotohanan, hindi ba? Lahat ba ng mga tao dito ay ganun ang paniniwala? Mga aswang? Iilan lamang ang aswang sa lugar na ito. Mga nagaanyong aso. Kung kaya hindi nalalaman ng mga kabaryo na sila ang umaatake sa mga hayop na alaga. Anong aso? Mga asbo ang tawag sa kanila. Lumalabas tuwing gabi dahil mahina at kayang ikamatay ang araw. Nagaanyong aso para makapambiktima gamit ang mga ngiping matatalas at kukong mahahaba. Totoo bang sinumpa ang lugar na ito? May nakikita ka bang bata? Ang makakabasag at makakasira sa sumpa ay ang dugo mismo ng albularyong sumumpa sa buong baryong ito. At kayo yon. Pero sa oras na magbuntis ka, ay magiging malaya na sila. Magkakaroon ng panibagong henerasyon ng mga asbo. Mapuputol ang sumpa. Yun lamang ang nagawang plano ng mga manggagamot na nilapitan nila para sa kanilang lahi. Magtatanong pa sana si Jai, ngunit natigil sila sa mga alulong at kaluskos sa labas ng bahay kubo kung nasaan sila. Ang langis na tahimik kanina ay unti-unting kumulo na umagaw ng kanilang atensyon. Nandiyan na sila. Magmadali kayo. Kumuha kayo ng armas. Hindi ako marunong eh.
ihampas mo lang ang buntot pagi na yan sa aswang na makakaharap at aatake sa'yo. Ikaw naman, Jay, sabuhin mo ng asin yung kaba ng bintana. Siguraduhin mong malayo ka ha, at hindi maabot ng mga aswang. Bago pa man makagalaw sina Jay at Von, biglang kumislap ang paligid ng kubo. Hindi parang kidlat, kundi liwanag na galing sa maliit na alitaptap na sabay-sabay nagtilian sa hangin. At mula roon ay lumitaw ang isang nilalang. Maliit ang tindig. Kumikislap ang mga pakpak na parang manipis na dahon ng saging na basang-basa ng hamog. Halos mumulag sila sa puting liwanag na dala niya. Pero siya mismo ay nakangisi lang. Parang batang nakahuli ng kalokohan. Nang liunin nila ang matanda ay parang hindi ito nasisihan sa nilalang na nakita. Anong dahilan at naparito ka na naman, Mikmik? Grabe ka naman! Hindi ba pwedeng dalawin ang isang kaibigan? Ako'y may seryosong problemang hinaharap. Umalis ka na. Bukod sa pinaniniwalaan nilang baliw ka, ano pa ang mas mabigat na problema para sa iyo? Oh, hindi mo nabanggit na may bisita ka pala? Hindi pa nakakasagot ang matandang manggagamot nang biglang dumagundong ang alulong sa labas. Umuga ang dingding ng kubo, para bang may dumadambam mula sa labas. Ang bubong ay kumaluskos. May mga kuko na kumikiskis na parang bakal. Ang mga anino sa siwang ng bintana ay gumalaw. Mga asong mapupula at nanlilisik ang mga mata habang mababakas ang gutom at ang tanging pagkain ay nasa loob ng kubong kinaroroonan nila ngayon. Humigpit ang hawak ni Jai sa sariling braso. Pinilit niyang huwag manginig. Si Von naman ay napaatras. Halos madapa sa silyang kawayan. Sa labas, narinig nila ang mababang garalgal ng alulong ng aso. Sumunod ang tunog ng buto na nababali at isang hanging mabigat na amoy bangkay ang halimuyak. At bago pa man makapagsalita muli ang matanda, isang mahabang kuko ang pumasok sa siwang ng dingding. Mahaba, matulis, at may dugong nanikit. Dahan-dahan itong gumalaw, para bang dinadama ang loob ng kubo. Iandaan niyo mga sarili niyo. Malapit na sila makapasok. Oh my gosh! Hindi ko naman alam na may war akong pupuntahan. Kung hindi mo nais tumulong ay maaari ka nang umalis, Mikmik. Sige na, awakan niyo na mahigpitan yung mga sandata. Paano kung makuha ako? Alam mo, malapit na naming masira ang tahanan mo, Kong. Ilabas mo na sila kung ayaw mong madamay sa gulo. Mahigpit ang hawak ng mga nasa loob ng kubo sa kani-kanilang armas. Inaantay na lamang nila ang tuluyang pagkasira ng pinto bago umatake. Nang sandaling matumba na ang unang dingding ay halos mabulag sila sa liwanag na biglang pinukol ng maliit na nilalang na si Mikmik. Naging dahilan ito ng paghinto ng mga asbo. Hindi ko akalain na makikita muli kita, munting nilalang. At hindi ko rin naman inaasahan na makikita ko ang mabahong lahi ninyo. Kung ibinalik lamang ng inyong kaibigan ang aming kailangan, wala sanang gulong mangyayari. Tumigil ka na sa iyong kaibangan. Von, halika na! Binibilog lang nila ang utak nyo! Bukas na bukas ay ibabalik ko kayo sa inyo! Tumahimik ka, Aura. Ikaw nagdala sa amin dito. Hindi ko alam kung saan ka pa nakuha ng lakas ng loob para lokohin at paglaruan kami. Hindi ko alam kung naging totoo ka bang kaibigan sa pinsan ko eh. Biglang sumugod ang tatlong asbo. Isa sa kanan, isa sa kaliwa, isa sa harap. Muntik nang kumagat kay Von ng isa, pero nagawa ni Kong na undayan ng baston sa tiyan ng halimaw. Napaurong ito at umungol ng malakas. Bilis! Sumunod kayo sa akin! Huwag kayong iwalay! Diyos ko, mas marami sila sa akala ko. Hindi sa dami nakakampi ang basihan. Kung mananalo o matatalo, minsan nasa puso at tapag yan. Wala kayong takas! Ang dugo ninyo ay para sa alay. Ikaw, babae, ay magsisilang ng aking anak. Tagapagbana! Hindi kailanman nagwala ang kasamaan sa kadiliman. Kaya nga, nalapatan kayo ng sumpa, hindi ba? Kung hindi dahil sa kaibigan mo, ay may sariling buhay na sana ako. Pamilya!
Kaya anong karapatan ninyong magkaroon ng ganoong buhay kung pinagkait niya yun sa amin? Sa akin! Alam mo ang dahilan kung bakit lubos na kasama ninyo ng mga panahon na yon. Tungkulin niyang protektahan ang baryo. Kalokohan! Ang inaantay ng mga asbong senyas ng pag-atake ay dumating. Mabilis at pulido ang naging paggalaw nila. Halos kidlat sa bilis ng dambahin si Von mula sa likod. Agad nitong nabitiwan ng buntot paging hawak dahil sa gulat. Ang mahabang mga kuko ng halimaw ay bumaon sa braso niya na naging dahilan ng pag-agos ng dugo. Bitiwan mo ako! Bitiwan niyo ako! Fawn! Pagyemas, Mikmik, subukan mo ulit! Magliwanag! Kagaya kanina! Agawin mo ang atensyon ng asbong nakahawak kayo kay Von! Pakawalan mo ang pinsan ko! Mga hayop kayo! Walang magagawang sigaw mo, Jai! Yung pinsan ko, Kong! Tulungan mo! Hawakan mo itong paan at palaso. Kailangan mo munang matutunan na proteksyonan ang iyong sarili. Mikmik! Ilaw! Kailangan natin na matinding liwanag upang tayo'y makakilos at mabulag sandali ang kalaban! Jai, bilisan mo! Kunin mo na ang paan at patamaan sila hanggang hindi na sila makakita. Hindi ko po alam. Paano ba ito ginagamit? Hawakan ng maigi. Dahan-dahan mong hilahin ang lubid at huwag kang magmadali. Ikalma mo sarili mo. Siguraduhin na nakikita ng maigi ang target bago mo pakawalan ng palaso. Jai, kumalma ka! Paano kung mali ang tamaan ko? Magtiwala ka sa sarili mo, Jai. Mas mabuting lumalaban ka kaysa mamatay ng hindi man lang nakikipaglaban. Nakikita ko malakas ka, Jai! Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo! Inilapit ni Jai ang pana sa kanyang dibdib habang unti-unting hinihila ang lubid nito. Halos pabulong ang paghinga niya. Inilalapat ang pana sa balikat niya. Tinutok sa pagkakabaling ng ulo ng asbo. Pumikit siya ng mariin at tuminga ng malalim, saka pinakawala ng palaso. Kasabay ng malakas na pag-ungol ay ang pagtama sa halimaw ng palasong kanyang pinakawalan. Jai! Nagawa mo! Nakuha ko ba? Nakuha ko ba talaga? Hindi pa tapos ang laban kaya huwag makampante. Marami pa sila. Hindi naman pwedeng buhatin ako ni Jai at mag-impress in distress bigla. Gamitin mo yung biro mo at gawing tapang, Kaz. Hindi nila napagandaan ang pagsugod ng dalawang asbo sa gilid. Mabilis na dinampot ni Von ang nahuling kaninang buntot ng pagi. Hindi nito ininda ang sugat na gawa rin ng kanilang mga kalaban. Mabilis niyang inihampa sa asbo na nagdulot din ng malaking pinsala. Si Jai naman ay patuloy na nagpapakawala ng palaso sa mga asbong papasugod sa kanilang posisyon. Habang ang liwanag na dulot ng lambana ay hindi pa rin kumukupas kung kaya nahihirapan pa rin ang mga halimaw na makita sila. Nakakaramdam na sila ng pagkapanalo. Unti-unting nauubos sa mga asbo sa kanilang harapan. May mga natatamaan ng palaso. Ang iba ay nasusunog sa liwanag na mula sa lambana habang ang ilan ay tinatamaan ng buntot ng paging hawak ng kanyang pinsan. Pinanood nila kung papaanong mukhang grupo lang ng asong tumatakas ang kalaban. Hindi pa rin siya nagbabago. Tumatakas pa rin kapag alam nilang agrabyado. Hindi ka ba nasanay? Hindi ba gano'n ang ginagawa niya sa huling pagsugod niya kay Goryo? Si Lolo? Oo. Isa sa mahusay na albularyong mandirigmang nakilala ko. Grabe din ang tapang mo. Hindi ko inaasahan na magagawa ko. Nasa tao na rin talaga na maging mas malakas kapag may pinoprotektahan tayo. Naalala ko rin si Goryo sa mga ganitong panahon. Paano kayo naging magkakaibigan? Huwag hayaan ang nakuha niyong sugat. Linisan agad para hindi makakuha ng impeksyon. Kailangan niyo maganda. Maaari silang bumalik ng mas malakas. Hindi mo pa rin makalimutan ang nakahihiyang bagay na yon, Kong. Magkababata na sila ng iyong lolo bago ako dumating. Talaga po? So ibig sabihin, dito talaga siya lumaki at tumanda? Manahimik ka nga, Mikmik. Gusto
kwento. Ipagkakait mo ba? Ay naku, bahala ka nga. Ayaw niya ipakwento kung paano kami nagkakilalang tatlo. Kasi nahimatay siya ng mga oras na yon. Sobrang iyong kinukwento ha. Pero totoo na nahimatay ka nung nakita ako. Hindi na nakasagot ang matandang albularyo na umani ng mga halakak at tawa mula sa kanila. Hindi makapaniwala si Jai na katatapos lang nila sa isang madugo at agaw buhay na eksena at may gana pa silang pagtawanan ang kwento ng bawat isa. May malaki tayong problema. Oo nga. Saan tayo tutuloy ngayon? Sa bahay ni Goryo. May bahay dito si Lolo? Siyempre naman. Pwede tayong doon tumuloy pansamantala. Malinis din naman yon at naayusan. Hindi ko akalain na may bahay dito si Lolo. Astig! Pamana sa kanya yon. Hindi na rin naman pinag-interesan dahil alam niyang magulo rin ang lugar na ito. Ganun ang kanilang ginawa. Hindi naman din sila nagtagal sa paglalakad dahil kalapit lang ng bahay ni Kong ang sinasabing tirahan noon ng kanilang lolo Goryo. Kaiba yun sa bahay na kanilang tinuluyan. Maliit pero yari sa bato ang dingding at haligi. Dahil sa mahabang araw ay minabuti na lang din nilang magpahinga matapos niyang linisin ang sugat ng kanyang pinsan. Hindi pa rin ako makapaniwala. Alam mo yun, para tayong nasa fairy tale. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa tayong traidorin ni Aura. Ay, nako. Siguro, wala na rin siyang magagawa. Maaring naipit. Kung nadinig mo lang ang nadinig ko kanina, hindi ganyan ang iisipin mo. Sa nadinig ko parang siya pa ang nagplano ng lahat. Kinabukasan, maagang nagising ang grupo. Tahimik silang kumikilos. Nakikiramdam sa posibleng kalaban sa paligid. Alam nilang maaring nasundan sila kagabi at ang posibilidad na muling umatake ang mga kalaban. Minabuti nilang aksayahin ang oras sa pagpaplano ng maaaring hakbang. Bakit hindi na lang natin sila lusubin? Hindi ba mas maagang wala silang alam at nasa mahina pa silang kalagayan? Tao sila ngayon. Maaari tayong makasuhan kung gano'n ang gagawin. Murder! Lalo pat malaki ang koneksyon ni Toyo sa lugar na ito. Pero kung di natin sila mauunahan, baka tayo naman ang manganib. Tama si Kong Von, hindi tayo basta-basta lulusob. Pero Planuhin na lang natin ang gagawin. Isa rin kahinaan ng mga asbo ang apoy. Kaya mabuting magdala ng sulong may lingas para sa karagdagang armas. Mahusay na kayo sa paggamit ng kanyang-kanyang sandata, kaya huwag niyong bitiwan ito hanggat maaari. Tuso ang mga asbo. Kailangan nila kayo para sa ritual ngayong gabi, kaya nasisiguro kong hindi matatapos ang magdamag ng hindi sila umaatake. Totoo palang may oras silang sinusunod. Ganun na nga. Kaya ang mabuti pa ay ihanda nyo na ang mga sarili ninyo. Gaya ng kanilang inaasahan, nasa gabing yon ay nakita na naman nila ang pamilyar na pagkulo ng langis na simbolo ng paparating na kalaban. Kanya-kanya silang hawak ng sandata habang nakatayo sa kanilang likuran ng albularyo. Bakas ang desperasyon at pagmamadali sa kilos ng mga asbo na nasa harapan nila. Malaki ang mga hakbang ng mga ito papunta sa kanilang direksyon. Pasensya na at matagal ang aming pagbabalik. Ako humingi ng tawad sa inyong nag-aantay. Walang anuman, Boss Toyo. Kami nagagalak sa inyong pagdating. Nakakatuwa naman. Sigurado ring kay gagandang supling ang ibibigay mo sa lahi namin. Pasensya na, Boss Toyo Ugali kong hindi sundin ang mga utos na hindi ko gustong sundin Kaya nga ako napadpad dito sa inyo Nawala ang ngisi sa mukha ng pinunong halimaw. Kitang-kita ang pagbabago ng anyo. Ang mga mata ay naging mapula at agresibo. Mga kamay at brasong nababalot na ng itim na balahibo. Ganon din ang mga paa at binti. Nag-aanyong aso na ito. Gayon din ang kanyang mga kasama. Mabilis pa sa kidlat na ginawa nitong pagakbang. Nagsimula na naman si Jai na magpaulan ng mga palaso. Dinig niya ang langit-ngit ng buntot pagi at mangilan-ngilang paglipad ng mga asbo. Nadinig ni Jai ang pagsigaw ni Kong. Kasabay ng pagtaboy nito sa mga sumusugod na asbo
Gamit ang siga ng sulong daladala niya, unti-unting napapalayas ang ilan sa mga aswang, habang ang iba ay nagwawala. Huwag kang duwag, Toyo! Lumabas ka sa lungga mo! Nasa uli ang tagumpay, Jai! Nakakaawa mga alipin mo kung ganon. Pinapanood mo lang silang magbuwis ng buhay para sa'yo. Estratehiya ang tawag doon, hangal! Estratehiya o isa lang kaduwagan? Muling sumalakay ang mga nilalang sa kanila. Hindi niya inaasahan ng biglang pag-atake ng isang aswang mula sa kanyang likuran. Kaya halos mabuwal siya sa kanyang pwesto. Nanginginig ang kamay at tumigpit ang hawak niya sa palaso. Nang akmang ilalapit na ng aswang ang kanyang bunganga para mangagat, ay mabilis na itinarak ni Jai ang hawak na palaso sa liig nito. Umagos ang dugo ng halimaw na naging dahilan ng pagkatumba nito. Sinipa niya ang katawan nitong wala ng buhay sa kahingal na tumayo at hinarap ang gulong nagsisimula na naman. Bon, sa likuran mo! Hindi ako magpapasugat sa inyo! Mag-iingat ka! Hindi ko ba napapagod sa nangyayari, Toyo? Ha, hindi. Bakit ako mapapagod? Kung hindi ka sana nangialam, hawak ko na ang mga kailangan ko sa ritual. Dadaan muna kayo sa bangkay ko bago nyo sila makuha. Ha! Grabing kabayanihan para sa isang kaibigan. Hindi rin gugustuhin ni Goryo na makuha mo kanyang mga apo. Ang kaibigan mong iniwan ka sa laban, yun ba? Kaibigang ginustong lumagay sa tahimik. Magkaiba yun. Ang iyabang mo, Kong. Parang santo na magkakalong. Kung hindi ka nagtangkang pumigil, wala nang gulo. Hindi ako kumikilos dahil lang nagpapakabayani ako. Hindi lang ako payag na abusuhin nyo ang mga inosente at walang laban. Inosente? Gayong ang kanilang lolong tumapos at nagtuldok ng masagana naming henerasyon. Tinatawag mo silang puro at inosente? Dahil lubos ang pagpapahirap nyo sa tao. Hindi kami papayag na maging alay ninyo. Ha! Ipakita mo nga! Ipakita mo ang tabang mo! Isang asbo ang sumugod kay Von na naging dahilan ng muntik na nitong pagkatumba. Ngunit mabilis nitong nabalanse ang kanyang katawan at ginamit ang kamao para suntukin sa mukha ang halimaw. Si Jai ay muling tumutok ng kanyang palaso sa asbong palapit sa kanya na saktong tumama sa dibdib nito. Si Von ay hinarap ng iilan sa mga ito. May iilan na ginagamitan niya ng buntot pagi at ang iba naman ay hinahagisan niya ng asin. Nagharap ang dalawang matanda, si Bostoyo at si Kong. Ngunit hinarang ng albularyo ang napipintong pag-atake ng aswang sa binata. May biglang sumulpot sa bahagi ni Jai at tumalon. Laking pasasalamat niya nang mabilis niya itong nasaksak gamit ang hawak-hawak na palaso. Duguan ng mga kamay at pinahid na lang niya yon sa duguan na rin naman niyang kamiseta. Patagong sinindihan ng kanyang pinsan ang hawak-hawak na sulo at saka nilapit yon sa mga asbong nagtangkang lumapit. Agad na naging duwag at lumayo sa kanila, ngunit hinintay lang ang mga ito na kumagat sa bitag. Lumayo ang mga asbo sa apoy at hindi na malayan na nasaksak na ang kanilang katawan sa mga palaso na kanilang inihanda sa likuran ng mga ito. Mikmek, kailangan namin ng liwanag. Sa tingin nyo ba'y matatalo nyo kami dahil lang sa liwanag? Mon, kayo na! Ilapit mo ang sulo sa pinulong aswang! Oh, sige o! Si Jai ay nagsimulang sindihan ng mga palasong pinapatama niya sa bawat asbo. Habang ginagawa ay hindi niya maiwasan ang panginginig ng kanyang mga braso. Pagod at ngalay na. Habang gumagawa sila ng kani-kanyang pag-atake, nagpakawala si Bostoyo ng malakas na ungol. May tumama sa paa ni Kong. Isang kuko ang sumaksak. Napabagsak siya pero tumindig pa rin. Hindi pa ako tapos! Kayang-kaya na kitang patayin! Kasama nila! Hindi kami natatakot sa iyo, halimaw ka! Kong, okay ka lang? Hindi mo ako mapapabagsak, hangal! Kasabay ng pag-igkas ng isang palaso mula kay Kong ay bumaon yun sa dibdib ng halimaw. Itinulak ni Jai ang kanyang pinsan sabay suntok sa pinuno ng mga aswang. Halos matanggal ang ngipin nito sa lakas ng sapak. Pagkatapos ay
Palihim na pinuslit ng dalaga ang palaso sa ilalim ng panga ng halimaw sa kayon tinarak. Tumulo ang dugo mula rito ngunit hindi naging sapat para mapabagsak ang malakas na halimaw. Nanlalata siya kasabay ng kanyang huling pag-atake. Pinanood ang nanginginig na mga braso. Ang ataking yon ng huling lakas niya ngunit hindi pa rin yun sapat para mapatumba ang halimaw. Biglang may lumabas pa na isa pang pangkat ng asbo mula sa damuhan. Mas marami, mas mabagsik. Si Von na halos matumba na rin sa dami ng dugong nawala. Si Jay naman ay halos bumagsak na kung hindi lamang sa pana na hawak-hawak niya na ginagawang tungkod. Jay, hindi ko na kaya. Ang dami nila. Kailangan natin muna magpahinga. Bumawi ng lakas. Hindi ko na kayang tumakbo eh. Sandali, tatawagin ko lang si Kong. Tumakas ka na. Takasan mo na sila. Dali. Hindi kita pwedeng iwan dito. Ano ka ba? Huwag kayong lalayo sa grupo. Kailangan isama-sama tayo lalo pat hindi maayos ang ating mga lakas. Tingnan niyo ang makitid na daan at doon tayo tutungo. Tatawirin natin ang ilog at magtatago sa batuhan. Sige, hawakan mo ko hanggang sa makarating tayo. Huwag mo akong bibitiwan. Aalalayan kita. Oo, sige. Hawakan mo ako na mabuti, okay, Von? Kayang-kaya niyong lumaban. Lahat kayo ay may angking kayabangan. Ngunit kailangan niyo rin ng pahinga. Hindi karuwagan ng pag-atras sa laban kung alam mong dehado na. Katapangan ng pag-amin na kainaan. Nakarating sila sa batuhang bahagi na sinasabi ni Kong. Doon sila nagtago. Kahit na walang asbo sa paligid, ay maigpit pa rin ang kapit ni Jay sa daladalang palaso. Hingal at wala sa wisyong palinga-linga sa paligid ang dalaga. Naghahanap ng asbong maaring umatake at tumapos ng kanilang pagpapahinga. Ginamit ni Mikmik ang kanyang mga kamay para paghilumin ang sugat ni Von. Habang minabuti naman ni Jay na talian ang sugat na nakuha niya sa labanan. Hindi ko akalain na marami pala sila. Kakaunti ang kanilang lahi sa lugar na ito. Ngunit may mga kalahi pa rin sila sa ibang lugar. Piyadong may mga kalahi silang taga-ibang lugar na makakalaban natin. Bakit sila nakikisali? Ang pagkakatalo ay simbolo ng kahinaan para sa kanila. At hindi nila hahayaan na maging mahina sa buong lahi ng mga aswang. Ipunin niyo muna ang inyong mga lakas. Magpahinga nang sa ganun may dagdag na lakas tayo. Nais ko na sana kayong pabalikin sa Maynila upang kayo ay manahimik na. Hindi maaari. Jay, Laban namin to. Hindi ko gusto na ipasa sa iyo ang laban. Hindi ko rin nais na mawala kayo. Na kayo ay mamatay dahil sa kanila. Imposible ang iyong tinuran, Kong. Lalo pat ngayon. Siguradong hindi lalagpas ang gabi na ito na hindi muli sila aatake. hindi ba ngayon ang sinasabi nilang ritual? Kailangan mo bumawi ng lakas. Magpahinga ka muna. Magaling na ang sugat ko. Ngunit hindi ang lakas. Magpahinga ka para kung sakaling umatake sila ng biglaan, ay may laban tayo. Sige na, wala na tayong magagawa kung hindi ang preparasyon. Pahinga ang kailangan ng inyong katawan ng sa gayon bumalik ang inyong mga lakas. Yun nga ang ginawa nila. Lubusan nilang pinahinga ang kanilang mga sarili. Nagawa pang isandal ni Jay ang kanyang likuran sa haligi ng malaking bato kung saan siya nakaupo. Tahimik na humiga si Von at ginamit na una ng hita ng pinsan. Ang albularyo ay tahimik lamang siyang pinapanood habang nakikiramdam sa paligid. Nariyan na sila, maganda kayo. Akala niyo ba talaga makakatakas kayo sa amin? Hindi, ngunit nais namin bumili ng oras. Sa pangingialam mo, ay maaaring ito na ang huling araw mo sa mundo. Mas nadaisin ko yon kaysa mamuhay ng takot at duwag sa inyo. Ngunit handa ba silang makipagpatayan kagaya mo? Angal, mas gugustuhin naming mamatay ng lumalaban kaysa tumakbo tumakas. Ako talaga inyong pinabibili ba? Mula sa kanilang pwesto ay may tumalon na asbo. Mabilis, maliksi. Nakapagpahinga man sila, ngunit nabigyan din ng oras ang mga halimaw na magpahinga, kaya naman ang mga lakas ay hindi nalalayo sa kanila.
Hinampas ng sobrang lakas ni Von gamit ng buntot paging hawak ang aatake sanang halimaw sa kanya. Dahil nasa hangin ay hindi nito nagawang umilag kaya tamang-tama ang hampas ng pinsan sa asbo. Sa kabilang banda ay halos mapaiga si Jai sa bigat ng asbong biglang lumundag sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nakatingin man ng diretso sa asbo ay sinubukan niyang kapkapin kung nasaan ang palasong nasa kanyang tabi. Nang mahawakan ay mabilis niya yung itinarak sa leeg ng halimaw na nagpaungol doon. Dahil sa nangyayari ay galit na sumugod ng pinuno. Malalaki ang hakbang at mabibigat. Dinamba nito ang matandang albularyo na naging dahilan kung bakit ngayon ay nasa ibabaw na siya nito. Bitiwan mo si Kong! Wag! Ang tapang nyo ay panandalian lamang! Bitiwan mo siya! Ngayon din! Bakit naman ako susunod sa maliit na lambanan na kagaya mo? Ha? Wag mo sasaktan si Kong! Bon, wag! Hindi siya basta kalaban. Mas malakas siya kaysa sa lahat ng nakita ninyo. Bitiwan mo ako! Makinig ka sa akin, Bon. Mapapahal lamang. Ngayon ay aasta ka na parang magkaibigan pa rin tayo? Na parang hindi mo ako tinraidor at dinala rito? Maniwala ka sa akin. Ginawa ko lang yun dahil demonyo ka! Alibaw! Hindi na nito natapos ang sasabihin ng tumama ang palaso na mula kay Jai. Pinanood ng dalawa ang pagbagsak ng katawan ng dating kaibigan. Sa kabilang banda, habang nasa taas pa rin ang matandang albularyo ay itinaas ni Bostoyo ang isa niyang paa sa anyong aso. Sinenyasan ng mga asbo. Muling sumugod ang 5 natitira ng sabay-sabay. Malakas na hinagupit ni Von ang mga ito gamit ang hawak na buntot pagi. Habang pinili naman ni Jai na panain ang mga nagtatangkang lumapit. Umalis na kayo! Hayaan nyo na ako rito! Hindi maaari. Mikmik, anong maaari nating gawin? Wala akong kaalaman sa pagpapayo. Hindi ko alam kung ano ang maaaring gawin. Sabay tayong sumugod! Ha? Habang pinaglalaro niya si Kong, ay doon tayo tsetsempo. Paano? Hahagupitin ko siya ng buntot pagi matapos mong isaksak ang pana sa kanya. Paano ko makakalapit kung ganon? Maaari kong itago ang inyong presensya nang sa ganon ay di kanya maramdaman. Puno ng pag-iingat ang bawat takbang ni Jai sa pinuno habang si Mikmik ay lumipad ngunit hindi lumayo sa kanyang tabi. Nagliwanag ang mga kamay ng lambana at ilang sandali pa ay isang manipis na belo ang bumalot kay Jai. Nilapitan ni Jai ang posisyon ng pinuno. Ilang segundo pa silang nagkatinginan ni Kong ngunit hindi yun nagsalita. Habang lumalapit, kulang na lang ay hagupitin ang dibdib niya sa lakas ng kabog. Hindi siya nakikita ng pinuno ng mga aswang, kaya nakalapit siya nang hindi napapansin. Agad na ipinukol ni Jai ang pana sa likuran nito kasabay ng isang marahas na palo gamit ang palaso na tumama sa tagiliran ni Bostoyo. Umungol ang halimaw ngunit isang hampas pa ng buntot pagi ang natanggap nito. Nang mapaiga sa sakit, mabilis na tinarak ni Jai sa dibdib nito ang hawak na pana. Mga hayop kayo! Sinabi ko na sa'yo, wala patutunguhan ng nais mong ritual. Hindi ako papayag na matapos ang lahi namin dahil dito. May magagawa ka pa ba? Mamamatay ka na nga eh. Hayop! Hayop ka! Hindi nito natapos ang sasabihin ng sabuyan ni Mikmik ng asin ang katawan nito. Halos magnas ang balat na naging dahilan ng mabilisang pagbawi sa buhay ng pinuno. Nakatingin sila sa langit nang makitang nagsisimula na ang pagsikat ng araw. Napangiti at nakatinginan ng magpinsan sa nasaksihan. Sa wakas ay natapos na ang kalbaryo nilang bakasyon doon sa baryo dahil nag-atrasa na rin ang ibang mga aswang. Tapos na? Natapos rin. Masaya akong makasama at makita ang tapang ninyo. Sigurado kong sobrang proud si Goryo sa inyo. Ako man po
Natutuwang malaman ang kwento niya. May lolo pala kaming nagligtas ng isang baryo noon. Makalipas ang 1 linggo, matapos nilang makabalik ay yun na naman ang senaryo ng magpinsan. Pumunta si Jai sa condo unit ni Von, ngunit hindi na busangot ang mukha nito. Maaliwalas at mukhang magandang balitang dala. Oh, napano ka? Bakit ang ganda yata ng ngiti mo? Panira ka talaga ng araw. What? Nagtatanong lang ako kung bakit ganyan ang ngiti mo eh. I aced my medical test, you know. Ha? Di nga. And guess what? My parentals, Oh, anong nakita na naman? they said sorry. I mean, we kinda talk. Tapos ayun, sinabi ko lahat ng hinanakit ko at nagsorry sila. Wow! Magandang balita yan ah. Masaya ako para sa'yo. Eh, wag ka nga feeling mabait dyan, no? Hindi ako sanay. Gagi! Hindi ba pwedeng happy lang talaga ako para sa'yo? At finally, achieving your parents' recognition? Hindi lang kasi yon. Proud na rin ako sa roots ko. Isipin mo, sinong hindi magiging proud na magkaroon ka ng grandfather na nagligtas ng buong baryo? Mula noon, nagpatuloy na sila sa buhay habang tinatahak ang kanya-kanyang pangarap sa buhay. Nakaagapay na ang kanilang mga magulang at masaya na rin sa landas na gusto nilang tahakin. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong.